we have the letter ta. We have the letter ta and the letter va. Ta and va. Parehas ulit ng itsura, pero sa tuldok lang po sila nagkaiba. Okay. So, paano naman sa umpisa ng letter or sa unahan ng isang word? Halimbawa, si ta ay nasa unahan. Ta. Okay. And then yung kanyang katawan. So, wala pang magbabago sa kanilang itsura. Habaan lang po ng konti yung kanilang buntot kasi nga dyan po tayo mag-add ng letters. Okay? Next naman, sa gitna, halimbawa ito ay letra, then i-copy si ta, then yung kanyang katawan. Okay? Sa hulihan, halimbawa ito ay letra, and then i-copy si ta, then yung kanyang katawan. Ganyan lang. As simple as that. Then next, parehas sila ni letrang the. Ang kaibahan lang, si the ay mayroong tuldok. So, ikakopy lang natin ito, at saka ito. Copy the letter the na may tuldok. We have the letter ain and letter ghain. Okay, letter ain and then the letter ghain. Ang kaibahan lang, pag ain, ito lang siya, si ain. Kapag ghain naman ay meron siyang tuldok sa ibabaw. Okay? Ain, walang tuldok. Ghain, may tuldok. Okay? So, ang letra na to ay medyo may konting magbabago sa kanya. Okay? Kasi, tatanggalin din natin yung kanyang malaking buntot sa ilalim. Okay? Meaning to say, ititira lang natin yung kanyang ulo. Yung ulo lang niya yung ating ititira. So, halimbawa, si letrang ain ay dumikit sa unahan ng letra. Kapag siya ay nasa unahan ng letra, again, kukunin natin yung kanyang ulo. So, ganyan. And then, yung kanyang buntot. Okay? Instead na i-curve mo siya pababa, i-straight line mo na lang siya kasi dito ka mag-a-add ng letter sa kanyang line. Okay? Pag naman nasa gitna siya, medyo tricky ito ha. Pag nasa gitna, halimbawa ito ay letter. Then, instead na ito yung gagawin natin siya na parang nakabaliktad na triangle. So, halimbawa yan ay letter. Ito si ain. 1, 2, 3. Then, yung kanyang buntot na straight. Sa hulihan naman ng word, ikakopy natin itong triangle na yan. Then, i-connect natin yung kanyang buntot. Okay? So, halimbawa ito ay letra. Then, yung triangle. Ayan na, yung triangle. And then, i-add natin yung kanyang buntot. Okay? So, halimbawa, ito yung letra. Then, si letter ain sa hulihan ng word. So, ginawa natin, kinopy natin yung triangle. Ayan. And then, yung buntot, kinabit natin. Okay? So, ito yung kanyang magiging itsura kapag siya ay nasa hulihan ng isang word. Diba? Napakalayo. So, ganun din ang mangyayari kapag si ghain. Tuldok lamang po yung kanilang kaibahan. So, that's it. Nakabuo tayo ng ghain. Okay, so next, we have the letter fa. Fa and letter qaf. Letter fa and letter qaf. Okay, so etong dalawang letter na yan ay medyo may similarity sila. Pero, ang kaibahan nila, kapag si fa, pag sinulat mo siya ay na single form, hindi masyadong malalim yung kanyang buntot. Okay? Yung kanyang body, hindi masyadong malalim. Unlike kay letrang qaf, medyo malalim yung kanyang buntot. Sa letter fa, meron siyang isang tuldok. Kapag naging dalawa naman, ito ngayon ay magiging qaf. Okay? Sa unahan ng letra, sa letter fa, tatanggalin natin ulit yung kanyang buntot, ititira natin yung kanyang ulo. Okay? Letter fa, ulo, and then yung kanyang katawan. Okay? Hindi natin i-curve kasi nga dito tayo mag-add ng letters. So, lalagyan natin ng isang tuldok. Pag nakita natin isang tuldok, that means siya ay letter fa. Next, sa gitna,
Again, ikakopy lang natin yung kanyang ulo. So, halimbawa, ito ay yung letter, then yung kanyang ulo. Okay? Ulo, and then, ayan. Simple as that. Then, tuldok. Next, pag nasa hulihan, halimbawa, ito ay letter, then, ikakopy na natin yung ulo, tsaka yung kanyang buntot na pa-curve. Then, ulo, and then yung buntot na pa-curve. Then, tuldok. See? Napakadali lang. Next naman, letter cough. Meron tayong letrang cough sa umpisa. Ang letrang cough sa umpisa ay same lang sila ng letter fa. Ang kaibahan lang ay dalawang tuldok. Gagawin natin siyang dalawang tuldok. Then, dalawang tuldok. Okay? Same lang sila. Okay? Next, sa gitna, yung letter cough na may malalim na curve. Then, dalawang tuldok. Okay, so next letter, we have letter kaf. Kaf. Ayan. Letter kaf. Okay, yung kanina ay cough, mas round yung pagbigkas. Ngayon naman ay yung light version ng cough, which is the kaf. Kaf. Medyo tricky din ang pagsulat dito. Pag siya ay nakita sa unahan ng word, ang cough ay ganyan, and then ganyan, and then ganyan. Okay, so ganyan yung po siya isusulat kapag siya ay nasa unahan ng isang word. Again, first step, guhit sa taas, and then i-curve nyo siya ng panganyan. Okay? Again, sulat natin siya ulit sa umpisa. 1, 2, and that's it. Okay? Para ka lang bumuo ng baliktad na letter Z. Sa gitna naman, halimbawa ito ay letra, and then, gagawin din natin yung ganyang form. Depende po sa inyo kung saan kayo mag-start. Pwedeng sa taas or pwedeng sa pangalawa. So, for this time, gagawin ko ay second step dahil dun ako mas komportable. Okay, so halimbawa yan yung letter, then ididikit ko sa letter, cough, then yung kanyang first step. So, siya ngayon ay nasa gitna na ng word. Okay, so dito kayo again mag-a-add ng another letter. Or kapag naman si letter kaf ay nasa hulihan ng word, pwedeng ito yung gagawin natin or pwede rin ito yung gagawin natin. So, alin man sa dalawa ay pwede. Okay? So, pwedeng ganito. Halimbawa, ito ay letter and then letrang kaf. Okay? Pwedeng ganyan. Or, pwedeng, halimbawa, ito ay letter, and then, yung original na itsura niya. Cough. Idikit lang natin. Okay? Kinapi lang natin yung original niya na itsura. Tama? Okay. Pero, usually, ito po yung ginagamit natin. Yung ibinabalik natin sa original na itsura niya. Kapag yung letter cough ay nasa hulihan ng word, ito yung ginagamit natin. Yung parang may maliit na number 2 sa loob. Okay? Even sa laptop, kapag nagtatype kayo ng letters na, or kapag nagtatype kayo ng word na ang last letter niya ay nagtatapos sa cough, okay? Ito rin yung kanyang gagamitin. Yung may number 2 na maliit sa loob. Okay. So, next naman, we have the letter lam. Sa letter lam, sa unahan, ay tatanggalin din natin yung kanyang buntot. Ang ititira lang natin yung kanyang katawan. Okay? So, ito sa letter lam, sa unahan. And then, guhit. Okay, again ha, nagguhit tayo kasi dyan po tayo mag-a-add ng letters. Now, sa gitna, halimbawa ito ay letra. Then, i-copy natin yung katawan ni lam. And then, guhit. Okay? So, ito ay letra. Ito si lam sa gitna. And then, dito tayo mag-add ng another letters. Okay, sa hulihan, again, ikakopy lang natin yung original na itsura ni letrang lam. So, halimbawa, ito ay letter. And then, yung original na itsura ni letter lam. Okay, so ganun lang po yung pagsulat sa letter lam. Next naman, we have letter mim. Now, sa letter mim, sa umpisa ng letra, ay kukunin lang natin ulit yung kanyang ulo.
Okay, yung ulo lang niya, yung parang pabilog. Okay, so 1, and then bilog, and then guhit. Okay? Again. Dito, first step, and then ibibilog nyo siya, tapos idadagdag nyo yung guhit. Okay? Again. 1, and then bilog, and then guhit. Okay. So, yan ang itsura ni Mim sa unahan ng letra. Kapag naman siya ay nasa gitna, halimbawa ito ay letra, and then, ikakopy natin yung pabilog na yan. Okay? 1, 2, and then, guhit. Okay? At sa hulihan, pag sa hulihan, ikakopy lang natin ulit yung original na form niya. Okay? So, halimbawa ito yung letra, and then yung letrang Mim sa hulihan. Okay? Ikakopy lang natin yan. Next, we have the letter Nun. So, yung letter Nun, same lang din ng letter Ba, Ta, at Tha. Okay? Yung kanyang ulo, guhit, and then yung kanyang katawan, ipaplat lang natin. And then yung kanyang tuldok sa ibabaw. Now, sa gitna, again, halimbawa ito ay letter, then ikakopy lang natin yan, katawan, and then buntot. So again ha, kailangan wala pong space dyan. Kailangan magkadikit. Then yung kanyang tuldok. At sa hulihan, ikakopy na po natin yung kanyang original na itsura. Yan. Yung original na itsura ay bumalik kapag siya ay nasa hulihan. Okay, so next letter natin, we have the letter Waw. Letter Waw. Ayan. So, si letter Waw, again, lalagyan natin siya ng mark. For example, si letter Waw ay nasa unahan ng word. Okay? Ikakopy lang natin yung original na itsura niya. Ayan. Walang magbabago sa kanya. And then, yung susunod sa kanya na letters. Ayan. So, again, hindi po siya pwedeng dumikit sa letter na susunod sa kanya. Okay? Next, nasa gitna. Sa gitna naman, halimbawa ito ay letra. And then, idugtong natin si letrang Waw. Okay? And then, another letter. So, as you can see, si letter Waw ay nadikitan siya. Okay? Pwede siyang dumikit sa letra before. Okay? But after, hindi siya pwedeng dumikit. Okay? So, next, sa hulihan naman ng word, halimbawa si Waw ay nasa hulihan. So, letter, ito ay letter halimbawa. And then, ikabit natin sa letrang Waw. So, next, we have the letter Ha. Okay. Sa letter Ha. So, again, sa letter Ha, medyo tricky din yung pagsulat kay letter Ha. Kasi, magbabago talaga siya ng sobra. So, sa letter Ha, sa unahan ay same lang. Okay? Gagayahin mismo natin itong original na itsura niya. Ayan. Nasa unahan. Then, dito ka na mag-add ng another letters. Now, kapag naman siya ay nasa gitna, okay, yung ganyang bilog na yan, magiging dalawang bilog siya pababa at pataas para tayo magpo-form ng number 8. Okay? So, halimbawa ito ay letra, and then yung letter Ha. 1, and then 2. Okay? Again, halimbawa ito yung letra na dinikitan niya, and then first step, 1, and then second step, 2. Okay? So again, ito halimbawa ay letra, then yung first step natin, pababa, then pataas. Okay? First step, 1. Second step, 2. Okay? Now, kapag naman siya ay nakita sa hulihan, magbabago rin yung kanyang itsura. Halimbawa, ito ay letra, and then, ito si letter Ha. Ayan yung itsura ni letter Ha. Okay? First step, guguhit tayo pataas, and then second step, bubuo tayo ng parang pabilog na naka-close. Okay? Again, halimbawa ito ay letra, then first step natin pataas,
1, and then 2. Okay? Or pwede rin naman, may makikita tayong word na nag-e-end sa letter H na ganito yung kanyang itsura. Okay? Parang pabilog. Okay? So, same po sila ng pagbigkas. Sila ay parehas letter H. Last letter, we have the letter Ya. We have the letter Ya. Okay, si letter Ya ay nasa ilalim yung kanyang dalawang tuldok. Okay, so ito rin, si letter Ya, katulad din siya ng pagsulat natin sa letrang Ba, letrang Ta, letrang Tha, at saka sa letrang Nun. Okay, so kaibahan lang ay nasa ilalim yung kanyang dalawang tuldok. Sa umpisa, meron tayong guhit and then straight line. Okay? So, same lang ng letter Ba kanina. Then, yung dalawang tuldok ilalagay natin sa ilalim. Next, we have sa gitna. Halimbawa, ito ay letra. And then, i-copy natin yan. 1, 2. And then, yung dalawang tuldok sa ilalim. Okay? Then, sa hulihan. Okay, sa hulihan, i-copy na natin yung kanyang original na itsura. Okay? So, halimbawa, ito ay letter. Okay? Then, idudugtong mo ito starting dito sa kanyang ulo. Okay? Idudugtong mo yan. So, dito, yan. Then, yung kanyang dalawang tuldok sa ilalim. Okay? Pinagdugtong natin. Halimbawa, ito yung letra. Ito ay letra. And then, idinugtong natin si letrang Ya. Okay, so balik tayo doon sa may mga mark. Kung mapapansin ninyo, lahat ng letter na minarkahan natin ay si letter Alif, letter Dal, letter Dal, letter Ra, letter Zay, tuldok, tsaka si letter Waw. Okay? Meron tayong letter Alif, letter Dal, letter Zal, letter Ra, letter Zay, at saka si letter Waw. Ito yung may mga mark natin kanina. Okay? So, itong 6 na letters ay hindi ito pwedeng dumikit sa letra na susunod sa kanila. Okay? Tandaan na, itong 6 na letters na ito, hindi sila pwedeng dumikit sa letra na susunod sa kanila. So, yung susunod sa kanila ay nandito. Okay? Itong guhit na ito. Pwede silang madikitan, pero hindi sila pwedeng dumikit. Ito, nadikitan siya ng letra. Halimbawa, ito ay letra. So, nadikitan siya ng letra. Pero, hindi siya pwedeng dumikit. So, tatandaan lang po natin, Alif, Dal, Dal, Ra, Zay, at Waw. Ito ay mga letra na pwedeng madikitan, pero hindi pwedeng dumikit. Okay? Pwedeng madikitan before, pero hindi pwedeng dumikit after. Then, the rest of the letters ay pwede na silang dumikit before and after. So, that's all for today. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Shukran.